Ngayon, mga kababayan, dahil dyan, no, itong si Sas, yung isa sa mga nagpakalat, mga kababayan, yung baklang may itlog, na isang DDS Bangagers. Yan, yung DDS Bangagers. Si Sas Rugandos, na, mga kababayan. Anong ginawa, Ken? Nag-sorry. Oo, nakita nyo, mga kababayan. Si Sas Rugandos, nag-sorry, mga kababayan. Ito tandaan ninyo, nag-sorry na. Kasi bakit? Nung nalaman niya na kakasuhan ni Matibag, kasi may kaso na din siya eh. May kaso na siya kay Tariela, kung naalala niyo mga kababayan. Kinasuhan po ito si Sas ni Tariela dahil sa pagpapakalat niya na di umanong na si Tariela daw ay nakatanggap mula sa military ng Amerika, Kemirut Keme. Oo, so ngayon pakinggan natin si Sas. Oo, nag-sorry na. Yan na. Muling pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA. Nagsorry na rin ang isang DDS vlogger na nag-ungkat sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. Yan, kita nyo? Siya pala ang nag-ungkat ng issue. Sa kanya pala nanggaling ang punot dulo na... Humihingi na ng apology kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sas Rogado Sasot. Kaugnay ito sa kanyang social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi, direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Run sa Los Angeles County, California, na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Ana Marie Matibag. Nako. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Oh, ayan na. Ano to? Kain suka? Ano to? Bawian? Nung nalaman na palpak, parang yung nakaraan lang yun eh. Maghanda ka na, magigilit ka na ng liig kay uuwi na si Tatay Digong. Tapos magulat ka sa mga vlogger biglang bawi. Ay, na-misinterpret lang namin si Inday, hindi pala ganun. 'Di ba? Ganyan kayo eh. Ganyan sakit ninyo mga vlogger eh. Si Jack Argota, post ng fake news. Ngayon nung ipinatawag sa NBI, nilaglag na si Eric Celes at saka si Jay Sonsa. Ayun, nakulong si Jay Sonsa. Dinampot si Eric Celes. Tapos ngayon, labas ng labas itong si Sas Rugando, Sasot. Naglabas ng issue kay Melvin Matibag daw. Tapos ngayon, nung nalaman at sinabi ni Melvin Matibag na magkaiba, kasi natatakot siya kasi NBI ito eh. At kilalang kilala si Sas dito kasi dating kasamahan ni Melvin itong si Sas sa grupo ng PDP at ng mga DDS. So walang takas dito si Baklang Itlogan. So sorry na lang, ano to? Pagkatapos the damage has been done, sorry na lang. Patay tayo dyan. Si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Paliwanag pa ni Sasot, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso. Gayong ang NBI Director, Alvarez ang middle name. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag, malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag. Una nang inalmahan ng NBI chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa vice o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang salin maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media. Ayan na. Fake news pa. Di ba? Ayan na, mga kababayan. Fake news pa. Chismis pa. So ngayon, kapag ka nagkabistuhan na,
Sorry na lang. 'Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Yeah? Yan ang mahirap. Fake news, tapos sisirain nila ang credibility ng tao na ang sabi may ganito, may ganyan. Tapos nung binagsakan ng ebidensya, nilapagan ng ebidensya na hindi pala totoo, sabay explain. Buti pa si Sas nag-explain. Yung mga kasamahan ni Sas, in fairness si Sas kahit may itlog yan, nag-explain. Yung mga kasamahan niya hindi Iba ang explain. Bago ko naman ipinos yan, ipinos nung isa Buti pa si Sas, no? In fairness, kahit papano, kahit bobo, umangat-angat konti. May isip din. At least siya nag-explain. Kung si Jack Argota pa yan, kaya ko lang naman na-post yan kasi galing kay Eric Celes at kay Jason Saya. Nagipit yung dalawa. Di ba? Kawawa naman. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ay, nako. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ang isipin po natin dyan, iwasan natin. No? At make sure na kapag naglapag tayo, ay tama. Kasi minsan, mga kababayan, ito sakit na kasi itong mga DDS Halimbawa, nag-post ako. Halimbawa, DDS ako, nag-post ako. Namatay na pala si ganito. I-share nila lahat yan. Ay, namatay na. Kalat dito, kalat doon, kalat dyan. Tapos, pag search mo, ay, buhay pa pala. Ay, di na fake news ka. Hindi mo na mag-research bago mag-post Di ba? Di ba? Ganun po yun talaga, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, lesson learned yan. Ma'am Dina Jane Hilo po, and kay Ma'am Imalin Castillano. At saka, depende na din yan kay Attorney Melvin Matibag. Kung ano ang desisyon niya at ano, di ba? Di ba, mga kababayan? Ay, nako. So, klarong-klaro mga kababayan. Hayaan na natin yan, yung mga ganyang senaryo. Kasi problema na nila yan. Hindi naman po tayo nagtaka, mga kababayan, kasi yung mga DDS, kilala naman po talaga sila sa pagiging fake news. Di ba? Si Mima nga, ginawaan ng napakaraming fake news kung ano-anong fake news ang lumalabas. Ay, nako. Ultimo pa nga, Team Italy, nadadamay pa. Para magalit yung Team Italy. Ay, nako. So, ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Nako, ito pa. Ay, Diyos mio, Marimar, mga kababayan. Ito pa yung sunod. No, na natin. Alam nyo, wait lang mga kababayan. Sa totoo lang, alam naman po natin talaga sa Pilipinas na kapag sinabi mo fake news, alam mo na kung sinong grupo yan. 'Di ba? Diyos ko. Kailan ba mga DDS nagsabi ng totoo? Ilang beses sila pinaasa yung kapwa nila. Katulad nung nakaraan, uwi na daw next week. Tapos ngayon, walang katotohanan na makauwi. Rally pala ang gagawin. Ayun, binawi. Kasi rally pala, hindi pala uuwi. Tapos, ang sabi, nung nakulong si Digong, nung inaresto, March 11, pagka March 30, uuwi daw. Walang nakauwi. Pagkatapos nung March, pagka April 28, uwi kasi birthday daw, wala pa ring uwi. May 30, wala. June 30, wala. July 30, wala. August 30, hanggang sa naging 2026 na January, hindi pa rin nakauli. Nag-March na ulit 11, nag 1 year na si Digong sa loob ng ICC, wala pa rin nakauwi. O, di ba? Unti-unting nawawala yung kapwa nilang tanga. Kasi puro sila pasa. Ikaw ba paasahin ka na sunod araw yung lalabas sa gripo mo, juice? Tapos ilang araw na nakalipas, wala, hindi juice ang lumabas, putik. Matutuwa ka? Di ba?